Sa isang video na ipinadala ng kanyang anak, isang lalaki ang nabigla nang makita ang asawa na minahal niya ng maraming taon, masayang naglalaro sa tabing dagat kasama ang isang banyagang lalaki. Agad na sumiklab ang masamang kutob sa kanyang dibdib. Kaya't hindi na siya nag-atubili, agad siyang nag-book ng flight papuntang Australia at nagmadaling pumunta sa villa na binili niya para sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makapasok sa pintuan, narinig na niya ang halakhak na may halong pang-aakit mula sa likuran. Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang bintanang salamin, at ang eksenang bumungad sa kanya ay nakapagpatigil ng kanyang mundo. Ang kanyang asawa ay nakikipaglapit, nagsisigarilyo kasama ang isang estranghero. Ang banyagang lalaki ay walang tigil sa kwento at tawa, habang ang kanyang asawa ay nakangiti ng buong ningning. Samantala, si Kang Jae-hoon, ang asawa at tunay na may-ari ng bahay, ay tila isa na lamang tagalabas. Sa kabila ng sakit, matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, imbes na sumugod upang ibunyag ang lahat, tahimik siyang tumalikod at lumayo. Lubos na sugatan, naglakad siya ng mag-isa sa mga di kilalang kalsada, at naupo sa isang bangkong gilid ng daan, tuluyang bumagsak ang kanyang kalooban. Hindi niya maunawaan kung bakit, matapos siyang magpaiwan sa sariling bansa upang magsikap ng walang humpay para sa mas magandang buhay ng kanyang asawa at anak, ay haantong siya sa ganitong mapait na kapalaran. 2 taon pa lamang ang nakalipas, si Jun ay isang matagumpay na sales director sa isang securities firm. Kahit lampas 4 na siya, nakabili pa rin siya ng villa sa Australia para sa kanyang pamilya, at plano pa niyang dalhin silang lahat doon upang manirahan. Ngunit isang maling pamumuhunan ang tuluyang sumira sa kanyang karera at nagdulot ng pagkasira ng kanyang reputasyon. Noon, nakatutok siya sa isang bagong proyekto ng kumpanya. Dahil sa nakitang malaking kita at potensyal, inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak na mag-invest kasama niya. Marami ang lubos na nagtitiwala sa pananaw ni Jun, kaya't ibinuhos nila ang buong ipon nila sa bond project na kanyang inirekomenda. Sa simula, lahat ay nakatanggap ng mataas na balik, at dahil sa suporta ng kanyang mga mahal sa buhay, si Jae-hoon ay na-promote bilang General Manager ng Sales Division. Ngunit hindi nila alam, ang proyektong ito ay isang patibong lamang ng may-ari ng kumpanya. Nang bumagsak ang scheme, tinangay ng may-ari ang pera at tumakas, iniwan ang mga biktima na ibinuhos ang lahat ng galit kay Jun. Hindi niya kinaya ang matinding batikos mula sa mga mahal niya sa buhay, kaya't araw-araw siyang nilamon ng walang katapusang pagkakasala at panghihinayang. Sa huli, nakaranas siya ng matinding depresyon, umaasa sa gamot gabi-gabi upang makatawid sa bawat araw. Nakatingin siya sa birthday card na ipinadala ng kanyang anak, kasama ang litrato ng mag-ina sa tabing dagat. Pagkalipas ng 2 taon ng pagkakahiwalay, lalo pang tumindi ang pananabik niya sa pamilya, dahilan upang siya'y tuluyang gumuho. Mag-isa sa madilim na silid, kumain siya ng malamlam na sushi, pagkatapos ay mabilis na nagayos ng sarili bago bumagsak sa kama dahil sa matinding pagod. Ayon sa orihinal na plano, dapat ay babalik na ang kanyang asawa sa Korea makalipas lamang ng ilang araw, ngunit bigla itong nag-text na 1 linggo pa ang kanyang itatagal. Upang malaman ang dahilan, tumawag si Jun sa internasyonal na linya. Sagot ng asawa, wala naman daw, may mga bagay lang siyang aayusin sa susunod na linggo. Ramdam ni Jun na, hindi na talaga siya ipinaalam, kaya't naubos ang kanyang pasensya at galit na ibinaba ang telepono. Pagkatapos, isinilid niya ang bonds na nagkakahalaga ng 300 milyong won sa kanyang pasaporte at nagsulat ng email na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang kliyente. Habang nilulunok ang mga gamot na nireseta ng doktor kasabay ng alak, isang desperadong hakbang, hinanap niya sa computer ang tirahan ng kanyang asawa at anak sa Sydney. Gamit ang panulat, isinulat niya ang hindi pamilyar na address sa likod ng kanyang kamay at agad nag-book ng flight para sa susunod na umaga. Sa sandaling iyon, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Marahil, 2 taon ay sapat na panahon para magbago ang maraming bagay. Ramdam niya na ang kanyang asawa ay tila hindi na siya minamahal gaya ng dati. Naalala niya ang video na ipinadala ng anak noong araw. Ang imahe ng kanyang asawa na masayang nakikipaglaro sa tabing dagat kasama ang banyagang lalaki ay tunay na mabigat na dagok sa kanya. Kinabukasan, nag-aalab sa pagkasabik na malaman ang katotohanan, wala siyang dinala, nakalimutan pa ang telepono sa kama, at nagmamadaling sumakay ng eroplano papuntang Australia. Umaasa sa address na nakasulat sa likod ng kanyang kamay, mabilis niyang natagpuan ang villa na binili niya para sa kanyang asawa at anak. Ngunit muli na namang bumungad sa kanya ang eksena ng kanyang asawa na nakikipaglapit sa isang estranghero. Iniisip niya kung ang dahilan ng pagkaantala ng kanyang asawa sa pagbabalik sa bansa ay dahil nakahanap na ito ng ibang mahal.
Gayunpaman, si Jun ay wala pa ring lakas ng loob na harapin sila. Naupo siya sa isang bangko sa gilid ng kalsada, tuliro sa malabo at magulong mga isipin hanggang sa dumilim, saka lamang siya nagpasya na bumalik sa villa upang humingi ng paliwanag sa kanyang asawa. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa loob ng villa complex, nakita niya ang estrangherong lalaki na kasama ang kanyang anak na babae, tila naghahanda ng umalis. Si Jun, na siyang tunay na may-ari ng bahay, biglang nakaramdam ng matinding pagkakasala at muling tumalikod, wala pa ring tapang na harapin sila. Paglakad niya ng kaunti pa, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Sinabi niyang naliligaw siya at nagtanong ng direksyon papunta sa isang kainan. Nasa susunod na kanto lang, dumiretso ka lang. Pagkatapos magpasalamat, sinunod ni Jun ang direksyon at natagpuan ang isang restaurant, ngunit hindi siya umorder ng kahit ano. Umupo lamang siya roon, tuliro at nag-iisip. Kailangan niyang namnamin ang lahat ng nangyari at humanap ng dahilan upang kumbansihin ang sarili na ipagpatuloy pa ang kanilang pagsasama. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang Koreana na lumitaw sa kabilang kalsada. Pumasok ito sa isang noodle shop at umupo malapit kay Jun. Pagkatapos umorder, nagsimula itong tumawag sa telepono, tila nakikipag-ayos na makipagkita sa isang tao. Maya-maya, isang kulay pilak na kotse ang huminto sa harap. Nag-alinlangan ang babae ng ilang segundo, ngunit sa huli ay sumakay din siya. Pagkaraan ng ilang oras, muling lumitaw ang babae sa kabilang panig ng kalsada. Ngayon, siya ay hirap na hirap sa paglakad at sa huli ay bumagsak sa gitna ng daan. Sa pagkikita ng isang kababayan sa banyagang lupain, hindi nag-atubili si John na tulungan siyang tumayo. Bagaman tila wala sa sarili, maswerte pa rin at may malay siya. Ibinigay ng babae ang direksyon papunta sa kanyang tinutuluyan, isang maliit na hostel para sa mga backpacker, kung saan 4 na tao ang nagsasalo sa isang silid. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Gina, at sinabi niyang napahamak siya kaya nauwi sa ganoong kalagayan, ngunit hindi na siya nagbigay ng detalye. Tumalikod siya sa dingding at agad na nakatulog. Si Jun, na wala ring ibang mapupuntahan, ay napilitan na mahiga sa katabing kama. Ngunit buong gabi siyang nagpalipat-lipat ng posisyon, hindi pa rin maalis sa isip ang pagtataksil ng kanyang asawa. Kinaumagahan, bumalik siya sa villa ng kanyang asawa, dahan-daang sumilip sa bintana kung saan niya nadiskubre ang katotohanan kahapon. Binuksan niya ang likurang pinto at pumasok. Sa sandaling iyon, wala ang kanyang asawa at anak. Sinimulan niyang maglibot sa loob ng bahay. Sa lababo ng banyo, nakita niya hindi lang 2 toothbrush ng matatanda, kundi pati 2 makukulay na toothbrush ng mga bata. Pagpasok niya sa silid ng kanyang anak, nakita niya ang mga marka ng taas sa dingding at maraming litrato ng bata habang naglalaro. Sa kabila ng pagiging seryosong tao, hindi napigilan ni Jun ang mapangiti, masaya siyang makita ang paglaki ng kanyang anak. Ngunit ang mga larawang iyon ay paulit-ulit ding nagpapaalala sa kanya na dahil sa sobrang pagkaabala sa trabaho, napalampas niya ang napakaraming sandali ng pagkabata ng kanyang anak. At nang madiskubre niya ang isang litrato kung saan 4 silang magkasama, ang kanyang asawa at anak, kasama ang estranghero at ang anak nitong babae, biglang nanigas ang kanyang ngiti. Bumigat ang kanyang dibdib. Para bang ang mga tao sa larawan ang tunay na pamilya. Paglabas niya sa silid ng anak, nagtungo siya sa silid ng kanyang asawa. Sa mesa malapit sa bintana, nakalagay ang isang application file para sa interview sa isang symphony orchestra. Katabi nito, isang violin na may kantab at maayos na nilinis. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Noon, sinabi ng kanyang asawa na pagod na siya at balak nang ibenta ang violin. Ngunit ngayon, muling nabuhay ang kanyang hilig. Posible bang talagang magsisimula na siya ng bagong buhay? Dala ng mabigat na damdamin, umakyat si Jun sa attic at muling nakita ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng direksyon kagabi. Magalang siyang kumaway, ngunit tinitigan lamang siya ng matanda nang walang sagot. Biglang may ingay mula sa ibaba. Bumalik na pala ang kanyang asawa at anak. Dapat na lamang siyang bumaba upang muling magkasama ang pamilya at maipaliwanag ang nangyari kagabi. Ngunit pinili pa rin ni Jun ang maging duwag. Mas gusto niyang makita kung paano namumuhay ang kanyang asawa at anak nang wala siya. Sa sandaling iyon, tinutulungan ng kanyang asawa ang anak sa pag-aaral. Napansin niyang may balita online tungkol sa insidente sa kumpanya ni Jun. Agad niyang kinuha ang telepono upang tawagan siya. Ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Samantala, si Jun na nasa itaas ay walang kaalam-alam na nag-aalala ang kanyang asawa para sa kanya. Ang nakikita lamang niya ay ang banyagang lalaki na kasama ang anak nitong babae, papasok sa bahay. At pagkatapos, silang 4, na tila isang tunay na pamilya, ay sabay-sabay kumuha ng mga laruan
sa buhanginan at lumabas. Pinagmamasdan ni Jun ang kanilang pagiging malapit na walang pagitan, at ang kanyang puso ay muling nabigatan, para bang dinaganan ng isang malaking bato. Naghintay siya hanggang muling tumahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang bumaba at nadiskubre na ang kanyang asawa ay naghahanda ng mga kinakailangang dokumento para sa imigrasyon. Lalong nakumpirma ni Jaehan ang kanyang hinala. Ang kanyang asawa at anak ay magsisimula na ng bagong buhay sa Australia, isang buhay na wala siya. Ang pananatili sa villa sa sandaling iyon ay lalo lamang siyang binibigatan. Kaya't palihim na sinundan ni Jun ang apat patungo sa tabing dagat. Bagaman matao ang dalampasigan, agad niyang nakita ang kanyang asawa at anak. Masaya silang naglalaro sa baybayin, lahat ay nakangiti ng buong saya, habang si Jun ay tahimik na nakaupo mag-isa sa isang bangko. Doon niya nakita ang kanyang asawa na nagbabalat ng hipon para sa banyagang lalaki. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng asawa noon, ang pagbabalat ng dalandan ay tanda ng pagmamahal, ngunit ang pagbabalat ng hipon ay tanda ng pag-ibig. Ngayon, ang pinagbabalatan ng hipon ay ibang tao. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Gina. Nilapitan niya si Jun upang humingi ng tulong at ikinwento ang masamang nangyari kagabi. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa Australia, nagtitipid at nag-iipon hanggang makaipon ng $20,000. Plano niyang ipalit ito sa Korean won at umuwi na. Ngunit dahil mababa ang palitan sa bangko, naghanap siya ng kababayan na makakapagpalit ng pera, ang mismong grupo ng mga tao sa kulay pilak na kotse kagabi. Hindi niya inaasahan na sila pala ay mga manloloko. Hindi lamang siya pinagsamantalahan, kundi kinuha pa ang lahat ng kanyang pera. Ipinaliwanag ni Gina na dahil lampas na sa bisa ang kanyang visa, kung magre-report siya sa pulis ay tiyak na siya'y ipapadeport. Wala rin siyang kamag-anak sa Australia. Sa kanyang desperasyon, nakiusap siya kay Jun na tulungan siyang hanapin ang grupo at mabawi ang kanyang ipon. Ngunit si Jun, na lubos na pinahihirapan ng sakit ng loob sa pagtataksil ng kanyang asawa, ay wala ng lakas para makialam sa problema ng iba. Tumanggi siya at nagbalak ng umalis. Ngunit biglang naupo si Gina sa lupa at napaiyak ng todo. Nakita ni Jun ang kawalan ng magagawa ng dalaga, kaya't hindi niya nagawang iwan ito. Sa huli, pumayag siyang tumulong. Ngunit gabi na, at hindi matandaan ni Gina ang tirahan ng mga manloloko, kaya't paikot-ikot lamang silang dalawa. Sa pagkakataong iyon, napadaan sila muli sa villa ng asawa ni Jun. Eksaktong sandali ring iyon, narinig niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa telepono. Narinig niyang sinabi nito sa banyagang lalaki na ipinagpaliban niya ang kanyang pagbabalik. Hindi na napigilan ni Jun ang galit na sumisibol sa kanyang dibdib. Takot na makarinig pa ng mas masakit na salita. Agad siyang tumalikod at lumayo. Hindi alam ni Gina ang nangyayari, ngunit sumunod siya sa kanya. Maya-maya, naupo silang dalawa sa isang bangko sa tabing dagat. Tinitigan ni Gina ang lalaking nasa gitna ng edad na puno ng alalahanin, at dahan-daang ikinwento ang kanyang buhay. Mula sa kanyang kwento, natutunan ni Jun na basta't may opisyal na trabaho sa Australia, maaaring i-extend ang visa at hindi na kailangang mangamba sa deportasyon. Noon lamang niya naunawaan kung bakit ipinagpaliban ng kanyang asawa ang pagbabalik, dahil hinihintay pa nito ang resulta ng aplikasyon sa choir na lalabas makalipas ang 1 linggo. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng biglang awa para sa kanyang asawa. Hindi niya maisip kung paano ito namuhay at bakit bigla itong kinailangang maghanap ng trabaho. Kinabukasan, nagpa siya si Jun na imbestigahan ang banyagang lalaki na si Chris, upang malaman kung ano ang mayroon ito na nakapagpabago ng puso ng kanyang asawa. Ngunit nadiskubre niyang isa lamang itong ordinaryong construction worker na mas mababa pa ang kalagayang pinansyal kaysa sa kanya. Lalong nalitaw si Jaehan. Habang nakatayo siya sa tulay, walang direksyon, naghihintay na matapos ang trabaho ni Chris, isang sipol ang pumukaw sa kanyang isip. Isang maintenance worker ang nagbabala na kung may masamang balak siya roon, siya'y pagmumultahin. Yun pala, isa itong trabahador na nag-aayos ng tulay. Ikinwento nito ang kanyang hirap at dedikasyon sa paggawa ng tulay, at malinaw na makikita kung gaano niya ibinuhos ang puso at kaluluwa sa estrukturang iyon. Sa wakas, matiyagang naghintay si Jun hanggang matapos ang trabaho ni Chris, sa kanya sinundan ito kasama ang anak patungo sa ospital. Doon niya nadiskubre na si Chris ay may asawa na bedridden, hindi na nakalakad sa loob ng maraming taon. Lalong nalitaw si Jun. Bakit pa pumayag ang kanyang asawa na makipag-ugnayan sa isang lalaking may asawa na? Upang wakasan ang relasyon, pumasok si Jun sa silid ng ospital matapos umalis si Chris at ikinwento sa may sakit na babae ang kanyang natuklasan. Inasahan niyang magagalit ito at papanig sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, alam na pala ng babae ang lahat at masaya pa siya para sa kanyang asawa na nakahanap ng pagmamahal sa iba. Ipinahayag ng babae na 6 na taon na siyang
siyang paralisado, walang pag-asa na gumaling. Samantala, bukod sa pagpapalaki ng kanilang anak, si Chris ay kailangang kumita upang matustusan ang kanyang gamutan, dahilan upang siya'y lubos na magkasala. Kaya nang malaman niyang may damdamin si Chris para sa kanilang kapitbahay, ang asawa ni June, hindi siya nagalit. Sa halip, time niyang hiniling na matagpuan ng kanyang asawa at anak ang kaligayahan. Hindi ito maunawaan ni June, ngunit biglang sumiklab ang matinding panghihinayang sa kanyang puso. Pinagsisihan niya ang pagdadala sa kanyang asawa at anak sa banyagang bansa sa ngalan ng pagbibigay ng mas magandang buhay. Kinagabihan, naglakad si June sa labas ng villa ng kanyang asawa. Marahil dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin, wala pa rin siyang lakas ng loob na magpakita, at tahimik lamang siyang nagbantay mula sa gilid. Sa sandaling iyon, nag-aalala pa rin ang kanyang asawa tungkol sa balitang nabasa niya kanina. Paulit-ulit siyang nagtangkang tawagan si June, ngunit hindi sumasagot ang telepono. Wala na siyang magawa kundi tawagan ang isang kaibigan upang magpunta sa bahay at tingnan ang kalagayan. Hindi niya alam na ang taong desperado niyang gustong makausap ay naroon mismo sa labas ng kanyang bintana. Ngunit si June ay wala pa ring tapang na humarap. Ang pag-uusap niya kanina sa asawa ni Chris ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kamangmang at makasarili ang naging desisyon niyang dalhin ang pamilya sa Australia. Sa banyagang lupain, ang pinakamaraming bagay ay ang kalungkutan, at ang kanyang asawa ay tiniis iyon sa loob ng 2 taon. Kaya't kahit patunay na mahalin ng kanyang asawa si Chris, iyon ay bagay na maiintindihan. Pagkatapos, tahimik na muling lumayo si June. Ngunit ang aso ng kanyang asawa ay biglang tumakbo palabas at sumunod sa kanya. Kahit anong pagtataboy ang gawin ni June, ayaw itong umalis. Sa huli, napilitan siyang maglakad ng mabilis upang iwanan ito. Ngunit biglang may dumating na kotse mula sa likuran at nasagasaan ang aso. Sa kabutihang palad, ligtas ito at nakalabas mula sa ilalim ng sasakyan. Wala nang ibang magawa si June kundi isama na ang aso. Maya-maya, dumating siya sa lugar ng tagpuan upang samahan si Gina sa paghahanap ng grupo ng mga manloloko at mabawi ang pera. Ngunit sa kanilang hirap na paghahanap, natagpuan nila ang hideout na may nakasabit na karatulang, "For rent." Naisip ni Gina na hindi na niya mababawi ang kanyang pera, kaya't hindi na niya napigilan ang pag-iyak ng todo. Ang eksenang iyon ay nagpaalala kay Jae-hoon sa mga biktima na nawalan ng lahat ng ari-arian dahil nagtitiwala sa kanya. Hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang saloobin. Noon, para sa trabaho, nagbenta ako ng mga delikadong bonds sa mga kliyente upang ma-promote. At dahil doon, dinala ko ang aking asawa at anak dito. Ang resulta, dahil sa deal na iyon, nawala ang lahat ng ari-arian at kliyente, nawala ang mga kaibigan at pamilya, at sa huli, nawala ko ang aking sarili. Hubad sa lahat, ginamit at pinagsamantalahan, ngunit iniisip pa rin ni June na mas mataas siya kaysa sa iba. Napakalayo na ng kanyang narating, at wala nang balikan. Habang ang dalawang kaluluwang nag-iisa at ligaw ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento, tila nakahanap sila ng kaunting ginhawa sa mga salitang nagbibigay lakas sa isa't isa. Pagkatapos, maraming bagay ang pinag-isipan ni June at naramdaman niyang dumating na ang oras upang magpaalam. Kinabukasan, sumakay siya patungo sa villa, ngunit bago pa man siya makababa, nakita niyang lumabas ang kanyang asawa dala ang violin. May interview pala siya sa choir ngayong araw. Si June, na orihinal na nagbalak magpaalam, ay hindi na istorbo ang kanyang asawa, sa halip ay tahimik na sinundan siya hanggang sa lugar ng interview. Umupo siya sa labas ng silid, nakikinig sa tunog ng violin na matagal na niyang hindi naririnig, at sa paliwanag ng kanyang asawa sa interviewer kung bakit muling nabuhay ang kanyang hilig. Nag-asawa ako at nagkaroon ng anak sa Korea. Hindi ko alam kung sino ang nagdidikta ng buhay ko. Tumanggi akong kontrolin ito, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Hindi na nakinig pa si June, sapagkat nakuha na niya ang sagot sa kanyang puso. Minsan, mas mabuti ang pakawalan kaysa bulag na kumapit. Nagpa siya siyang palayain na ang asawa. Pag-alis niya sa lugar ng interview, kusa siyang naglakad patungo sa villa at nakita niyang nakabukas ang pinto. Pagpasok, hindi niya nakita ang anak, tanging isang nakabaligtad na upuan ang naroon. Biglang sumiklab ang kaba sa kanyang dibdib. Agad siyang tumakbo palabas upang magtanong, at mula sa matandang kapitbahay, nalaman niyang isang oras na ang nakalipas nang biglang nagkasakit ang kanyang anak sa hindi malamang dahilan. Sa kabutihang palad, si Chris ang nakakita at agad siyang binuhat patakbo papuntang ospital. Hindi na hinintay ni June matapos ang paliwanag ng matanda, dali-dali siyang tumakbo patungo sa ospital. Pagdating niya, ang unang nakita niya ay si Chris, hingal na hingal, nawalan pa ng isang sapatos dahil sa pagmamadali. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni June kung bakit malapit ang kanyang anak kay Chris. Unti-unti nang naunawaan ni June kung bakit nahulog ang damdamin ng kanyang asawa sa lalaking ito na walang yaman at pasan ang mabigat na responsibilidad. Sapagkat ang kaya lamang niyang ibigay ay material na kabayaran, samantalang ang tunay na kailangan ng kanyang asawa at anak ay pagkalinga at pagmamahal. At sa lugar na ito, si Chris lamang ang nakapagbigay ng ganoong bagay.
Ngunit hindi ipinahayag ni Jae-hoon ang kanyang iniisip kay Chris. Tahimik lamang siyang naglakad palayo, bagaman ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Pagpasok ni Jae-hoon sa silid ng ospital at makita ang kanyang anak, na puno ng matinding lungkot ang kanyang puso. Kinagabihan, si Chris ang naghatid sa asawa at anak ni Jun pauwi. Binuhat niya ang anak ni Jae-hoon papasok sa silid at maingat na inihiga ang mahimbing na natutulog na bata sa kama. Samantalang si Jae-hoon, ang tunay na ama, ay nakatayo lamang sa labas ng pintuan, tuliro, pinagmamasdan ang mainit na eksenang iyon. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang anak ang naging huling patak na tuluyang bumasag sa depensa ng puso ng kanyang asawa. Pagkatapos, niyakap at hinalikan ni Chris at ng asawa ni Jun ang isa't isa. Sa wakas, nalampasan na nila ang hangganan ng pagiging magkaibigan. Sa sandaling iyon, lahat ng emosyon ng panghihinayang, pagkakasala, galit, at pagdurusa na naipon sa puso ni Jun ay sabay-sabay na sumabog. Pagkaalis ni Chris, tahimik na pumasok si Jun sa silid ng kanyang asawa. Nais sana niyang hawakan ito, ngunit nang makita ang payapang mukha habang natutulog, hindi niya nagawang gawin iyon. Ang tanging nagawa niya ay bumagsak sa sahig at umiyak ng buong sakit. Sa isang application form, nadiskubre ni Jun na sa bahagi ng spouse, nakasulat pa rin ang kanyang pangalan. Noon lamang niya naunawaan na sa mga plano ng kanyang asawa para sa imigrasyon, palagi siyang kasama. Ngunit sa kasamaang palad, tila huli na ang lahat dahil nang tumayo si Jay. Kunat tumingin sa salaming pinto, nagulat siya nang makita na wala siyang refleksyon. Sa sandaling iyon, bigla niyang naunawaan na hindi na siya kabilang sa mundong ito. Sapagkat noong gabing bago siya pumunta sa Australia, habang isinusulat ang tirahan ng kanyang asawa at anak, nilulun niya ang napakaraming sedatives kasabay ng alak at tuluyan ng pumanaw. Ngunit kahit naging espiritu na siya, hindi pa rin siya mapalagay tungkol sa kanyang pamilya sa Australia. Kaya't ang kanyang kaluluwa ay naglakbay hanggang dito. Matapos maunawaan ang lahat, lumapit si Jun sa kanyang anak, hinaplos ang mahimbing na natutulog na bata, at nagpaalam. Anak, came time na hangad ni tatay na bawat araw mo ay lumipas ng ganito, at ganoon din para sa iyong ina. Naway palagi kayong maging masaya. Pagkatapos, mabigat ang loob na lumabas si Jun mula sa villa. Naupo siya sa bangko sa gilid ng kalsada at, sa wakas, hindi na napigilan ang sarili, sumabog sa malakas na pag-iyak. Ang sakit na matagal niyang pinipigil ay bumuhos na parang rumaragas ang baha na sumisira sa dam. Dumating siya sa Australia, naglakad-lakad sa mga lansangan, nagpalibot sa bahay ng kanyang asawa, pinagmamasdan ang kanyang abala sa anak at sa buhay, at bawat kilos ng lalaking kapitbahay. Lahat pala ng iyon ay isang paraan ng pagpapakawala para sa kanyang sarili. Para sa sinuman, ang pagkawala ng buhay ay isang napakalaking dagok, at si Jun ay hindi naiiba. Kinailangan niya ng buong magdamag upang unti-unting tanggapin ang katotohanan. Kinaumagahan, nagising ang kanyang asawa at nakita ang mga papeles ng imigrasyon na tinangay ng hangin, kasama ang larawan ng kanyang asawa. Sa parehong sandali, isang tawag mula sa kanilang bayan ang dumating. Kumpirmado na ang balita tungkol sa pagpanaw ng kanyang asawa. Pagsapit ng madaling araw, ginising ni Jae-hoon si Gina at dinala siya sa lugar kung saan naninirahan ang grupo ng mga kababayan, na ngayon napapalibutan na ng mga pulis. Nang palihim na nakapasok si Gina sa loob ng harang, napilitan siyang masaksihan ang pinakamasakit na eksena, ang kanyang sariling katawan, inilibing sa bakuran ng mga salarin. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak ng walang tinig. Noon lamang nalaman na sa gabing iyon, hindi na pala siya nakaligtas sa gulo laban sa grupo ng mga kababayan. Lumabas na parehong si Gina at si Jun ay mga kaluluwang nag-iisa. Walang nakakaalam na sila'y narito. At ang mga taong nakakakita kay Jun, tulad ng asawa ni Chris, ang trabahador sa tulay, ang matandang babae, at maging ang aso ng kanyang asawa, lahat pala ay mga kaluluwang pumanaw na, ngunit nananatiling nakakapit sa mundong iniwan. Pagkatapos, nagpaalam si Jun kay Gina. Tinanong siya nito kung talagang kailangan na niyang umalis. Iminungkahi ni Jun na sumama na siya, ngunit tumanggi si Gina. Ipinaliwanag niyang marami pa siyang bagay na hindi nagagawa. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang at magkahalong emosyon sa mga desisyong ginawa niya, na sa huli ay nagdulot lamang ng mas matinding lungkot at galit. Inamin ni Gina na hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Nakisimpat siya si Jun, sinabing siya man ay dumaranas ng parehong sakit, at iminungkahi na marahil mas mabuti para sa kanilang dalawa na tahimik na maglaho ng walang sino man ang makaalam na sila'y narito. Nagtanong si Gina kung saan siya pupunta, at sagot ni Jun, sa buong buhay niya, hindi niya alam na may ganoong lugar, kaya nais lamang niyang makita ito.
Naniniwala siyang kung mananatili si Gina, darating ang kanyang ina upang sunduin siya. Sa huli, nagpasya si Gina na manatili sa Australia, naghihintay sa kanyang ina na matagal nang pumanaw, na bumalik sa kanyang tabi at dalhin siya pauwi. Samantalang si John ay piniling tahimik na lumisan. Kasama ang aso ng kanyang asawa, sinimulan niya ang paglalakbay patungo sa isla na minsan nilang ipinangako ng kanyang anak na pupuntahan. Parehong si John at si Gina ay nahulog sa kalagayan ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Matagal na nawala si John sa piling ng kanyang pamilya. Ipinadala niya ang kanyang asawa at anak sa Australia upang magkaroon ng mas magandang buhay, pinapalubag ang sarili sa imaheng ligtas at maayos ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa katotohanan, wala siyang tunay na kaalaman tungkol sa kanilang kalagayan o sa mga damdamin nila sa loob. Habang naglalakbay ang kanyang kaluluwa sa banyagang lupain, nakita ni June ang kanyang asawa na muling natagpuan ang hilig sa pagtugtog ng violin, tahimik na tinitiis ang buhay na mag-isa. Ngunit hindi sapat ang kanyang kalooban. Buhay man o patay, palagi siyang nasa kalagayan ng kawalan ng magagawa. Samantala, si Gina ay ginugol ang buong buhay sa pagsusumikap, nagtatrabaho sa mga trabahong walang papeles upang makaraos, ngunit sa huli ay naloko ng sariling kababayan, nawalan ng pera at pati na rin ng buhay. Kaya't pareho silang uri ng tao, mga katawan na walang mapagpahingahan, nagdurusa ng walang mapagsabihan, at kamatayan ang naging tanging takas. Tumakas sila mula sa dating buhay at muling bumalik sa mundong mortal upang masilayan ang lahat mula sa ibang pananaw at muling suriin ang kanilang sarili. Ang trabahador na puno ng pagmamalaki sa tulay, ang matandang babae na nakilala ni John, at ang asawa ni Chris na nakahiga sa ospital, lahat sila ay tulad ng mga punong nakaugat sa iisang lugar. Matigas na kumakapit sa mga lumang damdamin. Nakabaon sa tulay, nakatigil sa harap ng kanilang tahanan, nakahiga sa kama ng ospital. Kahit nawala na ang kanilang pisikal na katawan at kaluluwa na lamang ang natira, tila hindi pa rin nila natagpuan ang kalayaan o paglaya. Ngunit sa aspetong ito, si June at si Gina ay maituturing na maswerte, sapagkat nakamit nila ang transcendence. Naranasan din nila ang mga emosyon ng pagkamuhi, kalituhan, kawalan ng pagnanais, at kawalan ng magagawa sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang lingunin nila ang mga buhay na kanilang tinahak, pinili nilang pakawalan. Pinili ni June na tahimik na maglaho, unti-unting naglaho mula sa buhay na hindi na niya kailanman mababalikan. Pareho nilang ginamit ang pananaw ng mga espiritu upang masdan ang sakit at lungkot ng mundong mortal, sumasalamin kung gaano karami ang kawalan ng magagawa at kapanglaw sa buhay, kasama ang panloob na tunggalian at trahedya ng kapalaran. Ginamit nila ang pananaw mula sa itaas upang ipaalala sa atin kung anong saloobin at pag-iisip ang dapat nating taglayin sa ating paglalakbay sa buhay. Sa katotohanan, ang buhay ay hindi lamang tuwid na daan. Dapat din nating matutunang pahalagahan ang tanawin sa bawat hakbang. Tulad ng isang bulaklak na hindi natin pinansin habang umaakyat sa bundok, ngunit napansin natin sa pagbaba. Kapag umaakyat sa matarik na dalasdis, madalas nagmamadali ang tao na marating agad ang tuktok, iniisip na mas maganda ang tanawin mula sa itaas, at binabaliwala ang mga tanawin sa daan. Ngunit sa pagbaba lamang natin nauunawaan na napakarami pala ang ating namiss sa pag-akyat. Ganyan mismo ang paglalakbay ng buhay. Palagi tayong walang tigil na humahabol sa ating mga layunin, hinahangad ang tagumpay sa karera, at tinutupad ang ating mga pangarap, habang nilalaktawan ang napakaraming mahalagang sandali sa daan. Ang mga simpleng sandali kasama ang pamilya na sanay na puno ng halakhak. Madalas nating isantabi ang mga magagandang bagay na iyon dahil palagi tayong abala at nagmamadali. Hanggang sa dumating ang araw na lingunin natin ang nakaraan, saka tayo magugulat na ang mga nakalimutang sandali pala ang tunay na pinakamahalagang yaman ng ating buhay. Kaya't sabay-sabay tayong magdahan-dahan sa paglalakbay sa hinaharap. Huwag lamang tayong magmadali patungo sa destinasyon. Sa halip, gamitin natin ang ating puso upang damhin ang bawat tanawin sa gilid ng daan at pahalagahan ang bawat taong dumarating sa ating buhay. Sapagkat ang kahulugan ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa maluwalhating sandali ng pag-abot sa tuktok ng bundok, kundi nasa lahat ng ating nakikita, naririnig, at nararamdaman sa buong paglalakbay, sa mga maliliit na bagay na minsan nating pinalampas. Sama-sama nilang binubuo ang makulay, masalimuot, at natatanging larawan ng buhay, na siyang kabuoang kahulugan ng ating pag-iral. Kung nakita mong makahulugan ang video na ito, huwag kalimutang magbigay ng like, mag-share, at mag-subscribe sa channel upang masuportahan ako sa paggawa ng mas marami pang magagandang video. Taos-pusong pasasalamat sa panonood hanggang sa huli, at magkikita tayo muli sa susunod na kapanapanabot na video. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.